Ano sabi na sa Lord? The word malas is chances. It doesn't mean malakas ka, magaling ka, matalino ka, maabot mo na lang ng bagay. Maabot mo na rurok ng tagumpay. Hindi ganun yun. Ang pinaka-ingredients ng tagumpay ay ang Diyos. Amen. Hello? Kaya tingnan niyo mabuti. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. May nabibless na ba sa'yo? Di ba pag tinitignan ka, nabibless ako na pag tinitignan ka? Ano nabibless ako, natutuwa ako pag nakikita kita. May nangyari na yan sa inyo? O kada tingin ka bahay mo, alam mo na, nakasiwa ako sa itsura nito. Sira daw po. Diba, nasisira na yung araw ko dito eh. Ano? Mukhang nakakainis. Does your life start to become a blessing? Nagiging inspiration na ba ang buhay mo? O nagiging expiration para sa iba? Expiration. Nakaka-inspire o nakaka-expire? But alam niyo ba, this is the truth, no? At we need to accept it. May gawin kang tama o hindi, maraming gagalit sa'yo kahit wala kang ginawang masama. No? But, kailangan mong tanggapin na ang buhay mo will not revolve doon sa mga taong yan. Your life evolve and revolve sa Diyos. Wala kang ibang bibigyan ng kaluguran maliban ng Diyos. Kasi when God places a person, He will promote that person, He will bless that person. Naintindihan niyo? Gusto yung pagpalahin? Amen. Then gawin mo kalugod-lugod ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Amen. No? Kaya sabi nila, bilang mabubuting kaloob, gamitin ninyo, kakayang tinanggap ninyo. Tingnan nyo, ministry. Pag sinabi ministry, Shalom ministry or any ministry, hindi po nagpapalit ka ng religion. We're not changing religion. The true religion ay walang iba ang Panginoong Jesus. Lahat na nakikita nyo, Victory, Shalom, Love Flock, Lord's Flock, hindi ko alam paano pa mga ministry na makikita nyo sa mundo, they're all denomination. Para lang may brand yung grupo. But that's not the real religion. The religion, yung totoong religion, ay yung mula sa langit, bumaba, namatay para sa ating lahat, iligtas tayong lahat, at tayong lahat ay naglilingkod sa Kanya. We're not changing religion. But what is ministry? Ano nga bang ministry? Para sa inyo, ano yung ministry? Ministry, church yan. No. Mali tayo ng perception pagtungkol sa ministry. Kaya niyo po mabuti. A ministry is a place of service. Ang lugar dito, itong lugar na ito, ang paglilingkod natin sa Diyos, lahat tayo dito ay lingkod ng Panginoon. Amen. Walang nakakahigit sa atin. Not the coordinator, not the preacher, not the worshipers, not the choir. Walang nakakahigit sa atin. Dahil at the end of the day, kapag tayo tinawag ng Diyos, kinulbak tayo ng Panginoon, isa lang ang sasabihin niya, well done, thou good and faithful servant. Hindi niya sinabing, well done, thou good and faithful preacher. Ang paglilingkod natin sa Diyos, whether you are a preacher, you are a choir member, you are a worship leader, you are a intercessory prayer, regardless of those brands ang buhay mo, regardless of kanong tag name mayroon ka dyan, pagharap mo sa Diyos, it's always, well done, thou good and faithful servant. Amen. At the end of the day, lahat tayo servant ng Panginoon. Amen. Yes. Huwag niyong gawin ka, huwag niyong preacher yan, and who cares? Preacher yan, lingkod yan ng Diyos. Amen. We are all called to serve Him. Amen. Ang diferensya lang, ako'y nakikita sa harapan, nakikita sa camera. Kung kayo, taga-punas ng upuan, hindi yung mas higit ang aking reward kasi ako yung nakikita. Malay natin, yung nag-a-arrange ng upuan na ito, mas higit pa ang katimpala kaysa sa aking nagsasalita. So huwag niyo masyadong tingnan ako bilang mataas na masigit sa inyo. No, hindi ako nakakigit sa inyo. Tandaan niyo sa isang event, ang VIP yung nakaupo. Tama. Nakatayo siya.
Did you get? VIP kami. VIP kayo, VIP ng Panginoon. Ganun kayo kamahal ng Diyos. Amen. Wala kami sa malalay, nagpunta rito just to serve the real food. Wala ibang salita ng Diyos. That's why pinaupo kayo ng Panginoon dyan. Psalms 23 verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemy. Kapag may kalaban ka, kapag may problema ka, kapag may karamdaman ka, iupo mo yung sarili mo dyan. Listen to the word of God because God is serving you. Amen. Amen. Yes. Nagsiserve si Lord sa iyo right now. I don't know kung anong pinagdadaanan mo sa buhay, but regardless of those struggle or what you are encountering in this life, pag uwi mo sa bahay mo, inaayos na ng Diyos ang problema mo. Amen. Amen. Medyo wala pa pag wala mo. So, remember, nasusunod niyo po ba ako? Yes. Okay. So, sabi a ministry is a place of service. Pag sinabing place of service, lahat tayo dito naglilingkod at walang nakakahigit kaysa sa iba. Okay? Kaya nga alam mo, kapag sa tahanan, magiging magulo ang tahanan kapag nag-iisip yung iba. Hindi ko naman trabaho yan. Magugas ang batang, trabaho nito, siya yung nakatoka dyan eh. Hindi naman sa akin yan eh. Kapag ganyan na lagi ang mindset mo, walang mangyayari sa tahanan. The same way sa gawain ng Diyos. Kung meron kang may tutulong sa gawain ng Diyos, do it. Kasi hindi mo yan ginagawa para sa tao, ginagawa mo yan para sa Diyos. Amen. Amen. At di ako hindi ka uutangan na. Kasi kung nautangan na, tapos hindi binayaran. Ano ba yung pakiramdam? Nakakainis. Malalaman mo pag high blood ka eh. Pag tingin mo lang sa mga nangutang siya na hindi nag-bite, sasakit agad yung bakot mo. No? Kaya sabi ko, a ministry is what? A place where we glorify God with our talents. Talentado ka ba? Yes. Talent. Anong talent meron ka? Alam niyo, kapag may talent ka sa pagkanta, may kakayanan ka, kasi hindi man ganun kagaling, paggamit mo sa Panginoon yan. Huwag mo na ipagpabukas. Hindi mo alam kung gising ka pabukas. Gising gusto yung mag-gising pabukas? Yes. Kasi may gusto pa mag-gising. Pumalakpak na ako, ang kaya na. Okay, anyway. Tingnan nyo. Okay, next. It is not only a literal place, but ministry comes from the word minister. Ano yun? Paglingkod. Ano? Kaya alam mo yung kantang, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Chorus. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay inipon ng Diyos na kapiling niya. Diba? May pananagutan ka sa anak mo, sa asawa mo, sa nanay mo, sa lola mo. Pananagutan mong dalhin sila sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya thank you Lord sa mga nagkakakay para sa pamilya. Calling. Ano? Alam niyo ba, pag sinabing calling, nakadepende sa'yo kung sasagutin mo yun o hindi. Amen. Tama mali? Tama. May tumatawag sa phone mo. Huwag tingnan yung phone. Bakit biglang tingnan yung phone yung ngayon? Wala po. Ano? May tumatawag sa phone mo. Example lang ito. It's up to you kung sasagutin mo o hindi. Now, God is calling us. Tingnan yung kumabuti. Hindi ka tinawag na Diyos kasi magaling ka o dahil karapat-dapat ka. Wala naman talaga eh. Sa totoo lang, we are all failed. Nag-fail tayo sa harapan ng Diyos. Hindi ka perfect. May perfect ba dito? Wala. Hindi lahat dito kaya nga sabi ni Mother Teresa. Kailan niyo po si Mother Teresa? Yes. Sino yun? Si Mother Teresa? Alam niyo ba si Mother Teresa? The only person na buong mundo na kaya mag-travel without passport, without plane ticket. Kaya niya mag-travel.
Kahit saan siya, on the spot, meron siyang sariling upuan sa mga airlines. Siya lang. Pero alam niyo, meron siyang sinabi. Tatagalogin ko na lang. Para madali. Sabi niya, may magagawa ko na hindi niyo kayang gawin. May magagawa kayo na hindi ko kayang gawin. But together, pag tayo nagtutulungan, magagawa natin ang mga bagay-bagay. Hello? Amen. Kaya nga, alam niyo, huwag niyong saluin ang lahat. Na-stress ka na sa buhay, bakit? Nagpapakahirap eh.